Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang intensyong ito kasama ng iba pa nating mga kahilingan upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay binabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak
at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poong ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo ay inyong gayong buksan. Ako ay papasok, at itong Panginooy papurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung magpapagawa po kayo ng dream house ninyo, ano gusto niyong itsura nito? Ano gusto niyong characteristics nito? I'm sure may mga nag-iisip na dapat modern, dapat traditional, dapat western or Asian, or kombinasyon ng maraming design. Dapat yari sa kahoy, dapat yari sa bato, ano pa? Dapat mga gamit na ganito ang makita sa bahay, ganito ang ambience sa living room, sa dining room, syempre sa master's bedroom. May mga nag-iisip pa siguro ng dapat may private pool, private gym, o kaya yung magandang garden. Ano pa? Isip pa. Sige pa. Sinisigurado ko na kahit maghintay ako ng 1 oras dito, pakikinggan ko lang yung iba't ibang mga characteristics ng pangarap na bahay ninyo. Mapalad nang may magsabi sa inyo na dapat, Father, ganito ang pundasyon ng pangarap kong bahay. Dapat solid at matibay. Dapat
sa ibabaw ng bato. Hindi nga ba't nakatatawa na maiisip natin halos ang lahat ng bagay na gusto natin para sa pinapangarap nating bahay, pero hindi natin maiisip ang isang pundasyon na napakatibay. Huwag mong isipin o huwag mong sabihin, hindi bahagi ng bahay yan. Bahagi ng bahay yan. Bahaging bahagi. In fact, napakahalagang parte o bahagi. So much so na matupad mang lahat ang mga detalye sa bahay nating pinapangarap, kung wala at kung hindi matibay ang pundasyon, baliwala ang lahat ng iyon. Magsasayang lang tayo ng resources natin pagdating ng panahon. Ganyan i-describe ng Panginoong Diyos ang nakikinig ng salita niya pero hindi naman nagsasabuhay na ito. In fact, kung dadako po tayo sa 2 bersikulo pagkatapos ng Ebanghelyong ito, sa verse 29, sapagkat nagtapos ang Ebanghelyong ito sa verse 27, nasabihin doon na namangha ang mga tao sa kanyang pananalita. Bagay na hindi naman po imposible sapagkat mula noon hanggang ngayon ay makapangyarihan talaga ang kanyang salita. Yun nga lamang, kung bakit kahit tayo namamangha at nakararamdam ng kapangyarihan ng kanyang salita, hindi naman natin isinasabuhay ito. Kung papaanong alam natin ang pundasyon ng bahay, ang siyang pinakamahalaga, hindi naman natin naiisip, hindi naman natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos na si Kristo mismo ang nagsabing napakahalaga. Kung bakit hindi natin binibigyan ng halaga. Mas nagfo-focus tayo sa ibang mga detalye ng ating mga pinapangarap sa buhay. Bahay, sasakyan, accomplishments, pamilya, reputasyon, nang hindi natin pinapahalaga ng tunay na mahalaga ang pagsabuhay ng salita ng Diyos. Hindi nga ba't para lang din tayong tanga sapagkat kinakalimutan natin ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga kung saan po pwede nating itayo yung ating mga pinapangarap sa buhay. Na kung wala, ay sasayangin lang natin balang araw. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na parehong darating ang malalakas na ulan, baha at malalakas na hangin sa buhay ng nagsasabuhay at hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, walang makaliligtas sa mga matitinding problema. Problema sa pera, problema sa kalusugan, problema sa negosyo, problema sa pamilya. Nagpapakabuti man o nagpapakasama ang tao. Pare-pareho tayong daraan sa matitinding problema. Magkakaiba lang kung papaano na tayo mananatili sa kabila ng mga problemang ito. Sapagkat sinasabi dito na mga hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos ay babagsak, sabalit ang nagsasabuhay naman ay mananatiling matatag. Parang ganito lang yan, di ba't ang salita ng Diyos ay katotohanan? So sino mang nagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nasa katotohanan. Ang taong yan ay mananatiling kalmado at may kapayapaan. Ano man ang kasinungalingang ibato sa kanya ng sino man. Hindi siya mawiwindang, makokontrol niya yung emosyon niya, hindi siya magsasalita, gagawa ng masama. Relax lang yan, sapagkat alam niyang nasa kanya ang katotohanan. Natatandaan niyo ang ating Panginoong Jesus. O hindi nga ba't mula nang nilitis siya hanggang sa pahirapan siya, hanggang sa patayin pa siya, nanatili ang kapayapaan sa puso niya, sapagkat nasa katotohanan siya. Gusto ko pong ulitin kahit pahapyaw lang, yung sermon ko dati tungkol sa agila at uwak, kung saan sinabi ko na yung agila, kahit inaatake siya ng uwak, lilipad lang siya ng lilipad hanggang sa lumipis na yung oxygen na hindi na makaya ng uwak at yung uwak ay kusa na lang nababagsak. Baka po kasi maging mali ang interpretasyon natin dito na dahil naatake tayo, ay tayo na yung agila at yung umaatake sa atin ay ang uwak na. Isipin muna po natin kung nasa katotohanan tayo sapagkat yun ang nire-represent ng agila. Hindi basta inaatake tayo, tayo ay agila na. Baka naman inaatake tayo dahil nagsisinungaling tayo. Agila po tayo kung inaatake tayo dahil nasa totoo tayo. Remember na sa kwento, ang kalmado ay yung agila sapagkat nasa katotohanan siya. Ang kuda ng kuda
ay ang uwak sapagkat siya talaga ang kontrabida. Kaya maging maingat po tayo sa kung sino man ang pag-a-applyan natin ng kwentong ito. Siguraduhin natin na yung pinag-a-applyan natin ng kwentong ito o ng agila sa kwento ay yung nagsasabi ng totoo. Yung nasa katotohanan at wala sa kasinungalingan. Baka yung pinag-a-applyan nating agila ay uwak pala. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon, mapapalad ang mga pinagsasalitaan ng kung ano-anong uri ng kasamaan na pawang mga kasinungalingan lang. Hindi sinabing automatic na mapalad ang mga pinararatangan ng iba't ibang mga uri ng kasamaan. Mapalad kung siya ay nasa katotohanan at ang lahat ng pinaparatang sa kanya ay pawang mga kasinungalingan lang. Mapalad siya kung siya'y totoong nasa katotohanan. At makikita mo sa kanya yan, na-relax lang siya. May kapayapaan sa puso niya, ano man ang ibato na kasinungalingan sa kanya. Yung unang mapalad, yun ang tunay na agila. Kung papaanong hindi rin po automatic na mapalad, yung nagsisimba lang, yung nagdarasal lang, yung nakikinig lamang at nagninilay ng salita ng Diyos. Ang totoong mapalad ay yung nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Marami kong napapansin kung minsan na pagkatapos magsimba, nagpo-post, pinopost kung nasa ang simbahan sila, pinopost kung sino yung paring nagmisa, at ipopost nila na may caption na, blessed, pinagpala. While blessing naman yun talaga, huwag po natin kakalimutan na ang pinakatunay na pagkapala ay kung paano natin isasabuhay ang salita ng Diyos na tinanggap natin sa misa. Yun ang taong tunay na mapalad sapagkat yun ang taong tunay na magiging matatag. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa upang hindi masayang ang ating mga paghihirapan. Maging matibay ang ating pundasyon. Ngayon pa man, ang salita ng Diyos ay ating isabuhay at pangatawanan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringin ang Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Ringin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, kami tulungan mo na Ikaw ang maging pundasyon ng aming buhay, hindi ang anumang material na bagay na dapat ay nakatayo lang sa iyo, nakaalay sa iyo, nakahandog sa iyo. Ano man ang aming mga magiging pangarap, dapat Ikaw ang maging punot dulo. Ang pagsunod namin sa iyo, ang pananampalataya namin sa iyo, ang relasyon namin sa iyo, dapat yun ang mauna.
bago ang lahat ng mga papangarapin namin sa buhay nito. Yun ang pinakamatibay na pundasyon. Sana magising kami sa katotohanan iyon sa lalong madaling panahon. Hallelujah! Ayaw naming masayang ang lahat. Hallelujah! Ayaw naming magkulang pagdating ng tulog. Siya ay muling babalik sa atin. Nakala namin ay okay na kami. Hindi pa pala. Sapagkat hindi ikaw ang naging pundasyon ng aming buhay. Hallelujah! Tulungan mo kaming makapamuhay ayon sa iyong salita. Tulungan mo kaming maging matatag ang aming buhay. Siya ay babalik upang tayo ay kunin. Dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Makatandaan mo kapatid, kung lalapit ka kay Jesus, mawawala ang lahat ng bagay, maging ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Ang kanyang salita, ang pangako niya sa iyo, ang pinakamaasahan mo na hindi magbabago. Tutuparin niya sa buhay mo, o hindi man sa buhay naman ng mga mahal mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mapanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay ugay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay ugay. Manalangin tayo, ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod. Pagdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapan na bigay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating ipanalangin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
Sinadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At alamang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyo na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay sinasabi, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaman. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagkapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais namin ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. alabirin ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Kayo po nakasama namin sa online. Napakalaki po ng naitutulong po ninyo para makatulong din po tayo sa ibang tao. Maraming salamat po. Bahala na po ang Diyos sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig